sa mga ini mga pulong among pagkahugas o pagbilin kita sa mga kapang sa mga kasi mahimong mga magayon sa mga pagkulari at mga pagkulayan sa mga pagkulayan. Inawat ang tao, yung gawa ko ng mga pag-ampo, ibang sa pagkulayan, pwede na hindi ko sa mga ng Jesus. Amen. Atong pagdumugan ang atong special song. So, salamat kayo sa atong special song. So, sa di pa na ako ihatag ang microphone sa atong speaker karon nga kagabion,
nalang ko'y gusto nga basahon usa ha. Tagay ko 2 minutos, Brother Daniel. Okay? So, para at least guided ta sa atong 10 days of prayer. So, sa atong nahibaluan, ang focus sa atong 10 days of prayer, apan sa dihang mag-ampo ka. So, mana ang for 10 days, magini siya, apan sa dihang mag-ampo ka. So, kita na'y musumpay ni ani kung unsa atong ikasumpay ni ani. Based dali sa atong maybawaan sa kada gabi. So, nakaibaw ta ang first day nato or first nga topic nato is abide in me. Sagot lang, abide in me. Magpabilin kanako. So, dapat di gyud ta kanang mabuwag sa atong amahan. Okay? Then ikaduha is teach us how to pray. So gitudloan ta or tudloan ta, magpatudlo ta kung unsaon pag-ampo. Ang ikatulo is be specific. Mo to ang kang Brother Arnil. So be specific kung unsa atong pangayoon, ato gyud i-mention kung unsa atong gusto. Okay? Then ikaupat nga gidala ni atong sa atong sa kaigsuon, ni Brother Abner, unanswered prayer. So unanswered prayer. So if ever gani kanang makakuan ta nga murag wala pag itubag atong pag-ampo. So let's just wait for the right time. Okay? Then human sa ikalima, dirita sa ikaunom. Human sa ikaupat, ang ikalima nag-start ni siya og imo to brother no? Akong basahon na sa Matthew 6, 9 ngadto 13. Amahan namo nga naa ka sa langit. Pagdaygon ang imong ngalan, mao to ang imong topic. Sunod umari ang imong gingharian, mao tong topic kagabi ni Brother Casio. Matuman ang imong kabubuton dinhi sa yuta, maingon sa langit, mao ni atong topic karon. Okay, para mag-guided ta. Hatagi kami karong adlaw sa among kalanon sa matag adlaw. Mao na atong topic ugma. O pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo mo nay sunod. Ug ang atong katapusan, ug ayaw kami itugyan sa panulay kung dili iluwasa kami gikan sa dautan. So mo ni siya. So meaning ang ato gyung tibuok nga 10 days of prayer na makit-an gyud sa Matthew 6, 9 ngadto 13. So at least ita mawa sa itong mga topic. So mo to siya. So for sure kay memorize naman gyud ta aning Matthew 6, 9 ngadto 13 kay kabaw man gyud ta ni ani. So amahan namo nga anaa sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, umari ang imong gingharian, matuman ang imong kabubuton dinhi sa yuta, maingon sa langit, hatagi kami karong adlaw sa among kalanon sa matag adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug ayaw kami itugyan sa panulay, kundi luwasa kami gikan sa dautan. Kay imo ang gingharian ug ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. So mo ni siya mga kaigsunan. So akong ihatag ang atong ika-7 nga topic sa atong 10 days of prayer. Brother Daniel? Hello. Mayang gabi sa mga kaigsunan. Mayang gabi. Happy Tuesday sa inyo. So, welcome mga kaigsunan sa atong 7th night. Hello? Alright, so welcome sa atong 7th night. So, another thing mga kaigsunan, before na kong panayon, ato sa kapasalamatan na naghatag sa atong special song. So, throughout sa special song mga kaigsunan, I was really hoping unta nga murag at least mga 5 minutes pa unta to. Kulban, magkukumot lang. Usually, niwag ako makulban o mga nani, but nabot na ganun karoon na kulban ko. So, I was hoping unta nga ilan to after 5 minutes. Pati ko to ang marag explanation niya ni Sister Alivig. Dati di pabot yung 10 minutes. Ito na kulban ko karoon. Anyways, mga kaigsunan, ang ato nga topic sa ato nga 7th night is Your will be done on earth
as it is in heaven. O kung sa Bisaya pa na makigsuunan, it says na, wala ko sa kung sa Bisaya. Okay. So kung sa Bisaya pa makigsuunan, nagsulti nga, matuman ang imong kabubuton sa yuta maingon sa langit. So ang atong text makigsuunan is makita siya sa Jeremiah 29 verse 11 nga nagsulti, pinasayon ako sa akong mga plano alang kaninyo. Plano sa paghatag kaninyo o paglaom sa umaabot. So karon makigsuunan, mag-ask ko ninyo og mga at least 4 questions. Oh, 4 questions. Have you ever felt confused about what to do next in life? Naka-feel na ba mo makigsuunan nga mura, confused mo o naglibog pa mo kung saan ang inyong buhaton next sa like sa imong kinabuhi ba? Naka-feel ba, naka-try na ba mo or naka-feel na ba mo confusion? Yan ang makigsuunan. Or naka-feel ba ka, have you ever wondered if ang imong mga plano nga imong nahimo ba or mga imong mga na himo nga mga plano is mo ba dyan siya ang plano nga ganahan sa Ginoo para sa imo, para sa ato, para sa imo? Naka-wonder ba mo na makigsuunan? Or kuan ba? Have you asked God to bless your plans? Naka-try ba ka nga mag-ampo ka sa Ginoo nga Ginoo, hinaon ta nga imong panalangina ni ako mga plano. But wala ba, but nakatry ba sa mga makigsunan or nahitabo ba na siya nga tuod nag-ampo mo niya ng mga makigsunan ba inyo nalimtan ba or wala butang sa inyong nahuna nga mag-ampo mo ba kung Lord, what is your plan for me? Nakaampo ba mo kung ngayon na makigsunan? Nakaampo ba mo or inyo bang i-ask yung pag-ampo kung unsa mo plano sa Ginoo para sa inyo or para sa ato? Ako makigsunan wala pa, ambot lang sa inyo o nakahimo ba kung mana? Because often makigsuunan, problem mo siya makigsuunan. Because many times makigsuunan, when we pray, sometimes sa atong prayer mo dyan siya ang atong silbi agenda bito or murag ma-focus sa nimo kampo ba ang kaning pagdal sa Ginoo sa mga panginahanglan nato, sa mga gusto na sa mga butang nga gusto nato nga maangkon. Sometimes makaingon man ta nga Lord, panalangin niya ako mga plano or tabangi ko nga ma-achieve kini siya akong mga goal. Tuwing makigsuunan, dili na bad ang kanang pag-ask o tabang sa Ginoo, but sometimes ang ato malimtan ang one important truth na nadres. Ato malimtan dyan ang one important truth nga God's plans are better than ours. Ang plano sa Ginoo para sa ato is far more better or mas nindot pa kaysa plano nga atong gihimo para sa ato. Mo-agree ba mo ana makigsuunan? Amot lang, mo-agree ba? For me, mag-agree ko sometimes, but na-agree mga abot lang, hindi man kayo yung mga nga, siya tawag na, hindi man dyan ko yung mag-agree ko sometimes, kay lagi naman dyan ipagbuhat-buhat. But, mo dyan siya magigsunan, God's plans are better than ours. As Jeremiah 29 verse 11 says magigsunan, he says nga, for I know the plans I have for you, plans to give you hope and a future. So, sa magigsunan, ang Ginoo makigsuunan na siya mga plano para sa ato, mga plano to give us hope and a future. So sa kaning verse makigsuunan na natay duha ka nga butang nga himukan or very important nga ato nga like i-understand ang sunan. So ang una nga makigsuunan is nga ang Ginoo na siya plano para sa ato. Ato na naman sa verse, God already has a plan for each of our lives. So ikaduha, ang iyang mga plano para sa ato are good, maayo, o nga filled with hope. So here's the key makigsuunan. Instead of asking God to bless our plans, instead nga mag-ampo ta, mag-ask ta sa Ginoo ba nga iyang panalanginan ang ato nga mga nahimo nga plano para sa ato, instead dapat ang ato ampo sa iyang makigsuunan is nga, Lord, what are your plans for me today? Muna na siya makigsuunan, muna na siya mas maayo nga iampo sa imo, iampo sa iya nga atong pangayoon or atong iampo kung unsa man yung mga plano sa ato. So giingon sa topic ko igisunan nga every morning makigsunan kada buntag na natin mo nagibutan diri ba nga murag mga things nga need natin ampo every morning. Tingon diri nga we can pray, God, here are my plans but I surrender them to you. Muna itong i-pray makigsunan. And if ato sa nang idugang mga igisunan nga, if ang imong mga plano, if they're not part of your will, if ang ato mga plano ba, if they are not part of your will, guide me to follow your way. O mag-ampot ta nga, if dili man na siya part sa mga kabuto niya kung mga plano Ginoo, i-lead ko sa sakto nga
plan or sa sakto nga way, to follow your way. Now, alit na makigsunan sa mga example, sino siya? Hindi sa makigsunan. Now, karon, let's look at a powerful example of obedience in heaven makigsunan. Learning from the angels. So, ato i-think ang mga angels makigsunan. Think about the angels. Kung ang Ginoo mohatag silang task ng igsunan, kung ang Ginoo mohatag ng task sa iyang mga angels, dili na sila mo argue magigsunan. Igsunan nila na sila magkagubot o murag ka nang murag magkagubot ka ba? Dili na sila argue, walay delay. They don't say mga igsunan na busy pa akong Ginoo, dili pa ko ana makahinga dili pa ko ready. Wala pa ko yung mga enough nga mga sabi na siya, enough nga mga resources or maybe later kay unya nagmutaw-taod if ang kana akong kahimtang kay magsayon. Dili na mo magita na mag-agin magigsunan kung dili, kung naagali isugo or naihat ang Ginoo nga ta sa ila, instead they immediately say na, yes, Lord. Umutuman din na sila. Like, kung naisugo, tuman na yun. But honestly, makigsunan, what about us makigsunan? Kung saan man ta makigsunan? Kumusta man ang atong obedience sa Ginoo? Kay, let's face the truth makigsunan ha. Like, but before ko proceed ha, wala tayong mga bad feelings makigsunan ha. Because I for myself makigsunan, murag learning pa po ko. Chance na nato nga makalearn na makigsunan. So, mag-apologize na lang ko in advance kung basig na ay kung baga marang maigo ba. But kan man sad, di man po ko yung person jud na na-embody na jud ba. Kita na makigsunan, it's a chance for us to learn. So, no hard feelings ha. Okay, so let's face it, maligsunan. Sometimes ang God, kung ang Ginoo calls us, when God calls us to do something, di ba no naman yun ka ng panahon nga mo balibat pa ta. Either may ngunta nga, dili pa ta ready, wala pa tayo na makabtangal, o dili pa, basin niya na taod-taod, kay kunya na o ka ng, marag, limit ako kahimta nga ka ng, marag, free na ko nga makahatag, or if na nakikwarta nga makahatag, like, bisang galing sa church magigsunan, dili man natin na mag-deny nga, sometimes sinanasan na ang state ng higsunan o mo dyan ay mahitabo within sa church. Ang ato nga obedience sa Ginoo. But the truth mahigsunan, natin nga mahigsunan, kana nga mga bota mahigsunan ka nang wala tayo enough na botang o dili pa ta ready, dili nyo na nato take ka na dapat balaka. Because if God asks us to do something, if ang Ginoo muhatag siya sa atong task, He will give us everything we need to accomplish. Dili man guro murag mo hatag ka ng task ang Ginoo sa imo, nga dili pa ko kahatag ini mga enough nga mga resources, things or guidance nga imo na ma-accomplish ang mga plano. Di ba? Hatagan man jud ka niya. So dili na ta mawari magisunan. So kung naagali ka ng kumbaga task nga ihatag ang Ginoo sa ato magisunan, dili ta dapat magduha-duha, dapat instant ta nga mutuman. Kaya wala namang gigsunan, iyan ang i-provide sa iya ang ato nga mga kinahanglanon para nga ato nga ma-accomplish ka nga mga plano. So, sama ng ato nga makatunan ni magigsunan. What can we learn from the examples sa mga angels magigsunan? What can we learn from this? So, sana ka word magigsunan na ato nga ma-learn trust o pagsalig. Trust, magigsunan. But let's face it sa magigsunan. Diba naman dyan yung mga instances no nga kanang although may tag trust, easy ra kay na para sa ato, di ba? Dahil ka sometimes sa message na or na marang magsulti nga musali na sa Ginoo kay iyan i-provide sa tutanan. But dili man puro naton, but ato lang i-face ang pagigsunan. Dili man puro all the time no nga kanang 100% nga atong trust sa Ginoo. Naman jud puro mga instances nga magduha-duha ta. Even ako makigsunan, napo ko yung mga instances na magduha-duha ko. Dili jud ko makaingon na ako 100% nga ang akong full nga pagsalig sa Ginoo. Kay ang tama jud ko magduha-duha. And probably sana siya makigsunan. So makawonder ba mo makigsunan kung ano man nga sa kadaghan nato ng mga batian nga mga lessons, mga sermons about trusting God, yet nagyapon tay mga instances nga magduha-duha ta sa pamumuhay sa Ginoo. Dili ba mo mahibong kung unsay ka ng hinungdan ng magigsunan? Well, dili sa lesson sa day 7, gisultihan ta og usa ka reason kung ano na siya makigsunan. One reason makigsunan kung ano nga naa jud tay pagduha-duha involving sa pagta sa Ginoo is because wala nato nakita ang tibuok nga picture.
Ang ato na mong nahibaw ang makigsuonan is unsay nahitabo right now. Unlike sa Ginoo nga iyan na nakita ang nahitabo karon sa past sa future. Kita wala man ta kahibaw. So of course, atin pagbuha-duha kay naman jud sa una-una nga what if buhat ko ni in the next mga pila ka oras from now kay basig ka na mo backfire sa ako. Diba naman jud taan ang mga choices o kanang murag mga thoughts either kung ingon kung kuan ba la if mupalit ko ani ka ng butang nga basig ko niya wala na ko'y kwarta, wala na ko'y pang-provide sa akong pamilya. Diba naman ko rin mga inana nga mga thoughts or guro sa mga students guro nga sabi niya siya kanang hindi ko kayo bukod sa exam mo sa students basta ka na lang bitaw magduha-duha ta ba sa pag-ubig kay wala ta kahibaw kung unsay murag resulta ana in the future. Well, si Ellen G. White magigsunan nagsulti nga God never leads His children otherwise than they would choose to be led if they could see the end from the beginning. So sa lain pa nga pagkasulti makigsunan, if we could see the future and understand everything the way God does, we would always choose His way. If ato pala makita kung si mahitabo sa future, or if ato pala masabdan ang tanan nga mga butang sama sa understanding sa Ginoo ba, mo choose maguro siyang way. Kaya mo naman ang sa murag silbi outcome sa mga butang nga itong ihimo. Diba? So murag mo choose it as a way. If pare-pare na po ang understanding sa Ginoo. So, ano na lang imagine makigsunan? Imagine a child holding a parent's hand. Usa ka bata nga nigulit sa kamot sa mama or papa ba, samtang nga nagtatagog sila sa dalan. Ang bata makigsunan, while nga nasa sa dalan, wala kasabot ang bata kung unsay nahitabo sila palibot. But ang mama nakahibaw sila sa dalan, kahibaw sila unsay buhaton. Kinala na sa pagsalig sa Ginoo makigsunan. Even kung wala man tayo nakasabot sa atong palibot, wala tayo nakasabot sa kumbaga, yung plano para sa ato, we can trust, makasali kita makigsunan nga He will lead us to the best direction. So, ang ato lang dyan ka lang need makigsunan is trusting God. Kumbaga, ato ibutang ato 100% sa Ginoo. Now, with that in mind, makigsunan, now, another question. How do we know God's will? Kung saan ito pagkahibaw, like, how can we know ang kabubuton sa Ginoo? Kung saan ito nga ito mahibaw ang kabubuton sa Ginoo? Ang answer mga kigsunan na simple kayo makigsunan. We have to listen. If ganahan ta nga makahibaw ta sa will sa Ginoo o sa iyang kabubuton, dapat nga we have to listen. But unsa man ato nga maka-listen ka ta sa Ginoo, nga dili man ang Ginoo wala man diri karon, dili man siya personal sa ato nga makasulti face to face. So dili jud tayo nga makapaminaw sa iya if wala magsulti nga in person, di ba? So how can we listen to God? How do we listen to God? Simple nga ako mag-isona, tara. Through prayer and the Bible. When we pray, we talk to God. Kumampo ta, murag equivalent na sa nakigsulti ta sa Ginoo, nakig-conversation ta sa Ginoo. And when we read His Word, mura na po na siya His way of, parang murag, reply sa ato ba? Kung basa sa Bible, mura na po na siya, kumbaga, in-reply siya sa ato, itubag siya sa ato nga mga conversation sa iya. Now, here's another important part magigsunan. During this time magigsunan nga engage sa conversation with God, there is one important thing nga dapat nato sad nga kumbaga ato nga i-prioritize or ato nga need nga hinumduman is nga we need to take time to be quiet and reflect. So ano na sa magigsunan? Marang obvious naman po guro, no? Nga during gali sa panahon nga mo ba sa Bible magkamputa, dapat sa nga atong surroundings is hilom. We need to take time nga dapat hilom ta and to be quiet. So karon nakasabot na din ko kung ano nga like bisan gali sa pag-worship nato bitaw no kay ana mag-worship ang usa ka family na madyon nay marang isa nga marang makapangasabot sa atong anak para sa atong mga children nga kanang ano nga paghilom ka nag-worship ta. Kumuli na siya bisan makigsunan kung ano nga ano, kumbaga, medyo na ito nga hiton. Ano sa rin siya magigsunan nga, we need to take time to be quiet and reflect. Ellen G. White says magigsunan nga, when every other voice is hushed, the silence of the soul makes God's voice clear. So, ang mga saba rin sa itong palibot makigsunan, in times sa mag-ampot o magbasa sa Biblia, if ang kanang kasaba sa itong palibot, wala ganyan na siya or hilom,
the silence of the soul makes God's voice clearer. So, pasabot na siya na we need to turn off distractions and focus on hearing what God is saying to our hearts. Kaya ato lang imagine mo makigsunan na, imposible ba kung guro siya makigsunan? Kaya kung kaya sila, for example, nag-ampo ta doon, nagbasa ta sa Biblia non-stop, nag-ampo ta. But during sa kanang time na nag-ampo ta, nagbasa ta sa Biblia, ang ato pong utok, napit ka na si balik-balik nga, ala, kung sa ako ipagkaon sa akong mga anak, ala, wala pa ko nakahimot sa akong project, ala, napakoy utang. So, di ba no? Wala gihapon walay ka ng kumbaga walay ka ng quiet ba? Ya dugang pa jud ang kasaba ko sa palibot, ay mga cellphone nagpatul ka sa kilid, ay mga bata si saba. So, di ba? Wala jud nato naka-murag na apply ang important factor makigsunan nga dapat silent ka during these times. No? So, kaya kung man siya makigsunan, if ato na siyang buhaton, when we do this, we can better understand His will. So, ano siya makigsunan? If ganahan ta nga, better nato nga ma-understand ang kabubuton sa Ginoo, dapat sa nga in time nga mag-communicate sa iya, dapat hilom sa ang atong palibot. Kaya discussion man God, mara na gano'n siya sama kung baga, usang ka maistra nag-discuss sa iya mga usang ka maistra nag-discuss sa tubangan, ya ikaw nga estudyante, sige po ka ng sikag patuka sa mga sikag tabi-tabi sa imo nga mga katapan nimo. So, ang katong gidiscuss sa maistra nimo, wala nimo na understand, di ba? Similar na po na siya makigsunan. Na makigsunan. The next question is, can we let go of the need to control everything and trust the one... Sorry, wrong ko siya Tama siya. Sorry, nasayot ko. So, next makigsunan, let us proceed to surrendering our worries. Another important part of following God's will makigsunan, another important thing about sa pagsunod sa kabubuton sa Ginoo is letting go of our worries o atong buhian ang atong mga words, kabalaka. Atong buhian ang kabalaka nato. The Bible tells us in 1 Peter 5:7 na cast all your anxiety on Him because He cares for you. Ato i-cast or hatang ato nga mga kabalaka sa Ginoo because ang Ginoo cast all your anxiety on Him. Ato i-cast sa iyang ato mga pagkabalaka because ang Ginoo nag-care sa ato makigsunan, nag-care siya para sa atong tanan. When we pray makigsunan, we're not just asking God to solve our problems. Kung ang na makigsunan, dili na siya yung nag-ask ta sa Ginoo nga tabangan ta sa tanan nato nga mga problems. But we're also giving Him permission to take control of our lives. Now, important sana siya makigsunan nga kanang maghatag ka og permission sa like important pa na siya giving Him permission to take control of our lives. Important sana siya makigsunan because ang Ginoo makigsunan dili niya i-force ang opinion sa ato. He waits for us to choose Him. So kanang involving nga gusto ta makasabot sa will or kabubuton sa Ginoo, dili sana siya mahimo nga posible kung dili nato hatagan o permission ang Ginoo nga mo kontra sa atong kinabuhi. Kay kun lang mga Kristo na neta say mayon ta nga okay I allow kanang sabi ni siya. Mayon ka nga kanang gusto ko makasabot sa kabubuton nimo Ginoo. But deep down sa imo kagalingon makigsuonan, mura dili ko ka mohatag og permission siya. Atong hinumduman makigsuonan nga ang Ginoo makigsuonan dili siya mo force sa kagalingon sa ato. Dili na siya mo force sa yung galingon para nga mag-iyan i-force yung kabubuton sa imo ba? Dili na siya magbuhaton sa Ginoo because sa Ginoo nanagot na siya sa verse na ito John saan gutong verse na God is love kanang John 4:8 God is love makigsuonan God is love. So if iyang i-force ang iyang kagalingon sa ato makigsuonan asa man ang God is love diba? So if kailangan tayo makasabot sa kabubuton makigsuonan, we need to let God or we need to give permission sa Ginoo kumbaga atong hatagan o permission Ginoo nga mo control sa atong kinabuhi. Kasi if you want to understand His kanang kuan, if kanata nga makasabot sa kabubuton, ato na siya buhaton. Kaya agad na pala ikalikon, dili siya mo force sa iya kagalingon para nga makasabot ta. Kita mismo dapat voluntary ta nga mo understand siyang will para completely jud nato nga masabtan. So let's trust Him with everything. Ang atong mga problems ato, ang atong mga plans, or ang atong future,
dapat nga ato jud ibutan ihatag na sa Ginoo nga ato siya hata or ato ihatag ang ato pagsalig sa iya atong 100% na pagsalig sa iya. Because when we let go makigsuon kung atong buhian makigsuon ato makabalaka or ato ibutan ato 100% na pagsalig sa iya, when we let go, God can take over and lead us to what's best. Siya na may muli sa ato, siya na may mo take over sa ato. Siya na may mo take over niya. Siya may muli sa ato, siya may muli sa ato sa kayuhan. He will lead us to what's best para sa ato. So, karon makigsuonan, na ako'y kanang, actually, kumana siya sa, nakabutan naman siya ato sa topiko. Na ay daily challenge siya gihatag sa ato makigsuonan. Na ay challenge siya gihatag or ipopose para sa ato. Na each morning, we need to take a few minutes to surrender our plans to God. So, ani, example, kung matata sa punta, magampot how about nga, kanang instead nga mag-pray ta sa Ginoo nga panalangin na nato nga mga plano, kanang kung sa mga butang sa nato nga maangko nato yung ampo, instead makigsuonan ang ato ding ampo every morning. Challenge ni siya. Ingon diri nga pray for something like this. Here I am, Lord. Use me today. May your will be done in my life. So na muna siya. Ang challenge sa ato makigsunan is nga dapat pag-ampo ta nga mag-asta sa Ginoo nga kung unsa mo kumbaga sa iyang will para sa ato mag-asa kung siyang will or ato nga ihatag ato pagkalingon sa Ginoo. Use ato marag tubutan ng Ginoo nga iya patang gamiton ba itang gamiton. Here I am, Lord. Use me today. May your will be done in my life. Because when we start the day makigsunan, if atong sugdan ang usa ka adlaw nga nagsik ta sa Ginoo by seeking God first, He promises to take care of everything else. Nanadiri sa verse, Matthew 6 verse 33. Ingon siya nga, seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you. So sa daw, ato lang isik ang iyang kingdom makigsunan, ato nga kanang isik ang iyang heart. Sa may exact translation, kasi may vlogger dala sa kanang Binisaya. Umong kay boss sa Bisaya. Tadi yung i-explain na good tadi yung i-translate na good makigsunan. Tadi yung Matthew 6 verse 33 na kami pagita, unahan yung pagpangita ang kailan sa lagi ito kang pagkamataro. Kaya ang tanang mga pagkadogan nga. So, unahan ako na pagpangita ang nga sa langit. And everything else will follow. So, muna siya makigsuunan. If we start the day by seeking God, if ato sugar sa Ginoo nga musik ka sa Ginoo, if we start the day, if ato nga i-seek ang kingdom of God, if ato unahan ang Ginoo, everything else will follow. Mga buta, mga gusto nato nga sa mga butang gusto nato, musunod na siya is mual lang dyan isip ang Ginoo first. So, let's make it a habit ng Christian to put God first and trust Him to handle the rest. So, dili man guro na ito mag-guarantee no, nga after this lesson, nga kanang mo ingon na dyan nga, kanang after this sermon, nga inikauma tayo, mo ingon na dyan nga 100% sa Ginoo. Dili mo dyan maka-guarantee nga, like, aram na tayo na ito na mabuhat. After na nga it takes time to makigsunan nga ato nga ma-habit jud nga ato ibuta ang Ginoo first. It takes time. Even sa ako makigsunan, it takes time kay iba makamagigsunan no, like what I do in the morning no, kay kanang mata. Ano na man na busod, magtuon sa tubig kay para nga di ko mahagbong sa T6. Una man jud na ang nasa una makigsunan every morning. So no na siya makigsunan. So sa makigsunan every morning, you need to seek God first. And everything else will follow. So, finally mga kigsuon, let us reflect on this. Are you willing to let go of your plans and trust God completely? Willing ba kang makigsuonan? Willing ba ta makigsuonan nga atong buhian atong mga plano o nga atong saligan ng Ginoo? Completely, 100%. Willing ba ta na makigsuonan? Are you ready to say na your will be done, Lord, not mine? O kumbaga sa bisap lang, ready na ba mo musulti makigsunan nga matuman ang imong kabuton sa yuta mayon sa langit? Ready na ba ta na makigsunan? Amo na kahibaw sa tubog na makigsunan. Kita na sa tansa nato ka mga kagalingon kahibaw na anak. But makigsunan ato na hinumduman makigsunan na when we trust and obey, we experience peace, joy, and purpose like never before. So dili na ako kanang own created na words, kanang himo nga words, tanan na siya mismo sa katong mga discussion. So sa daw, if ganahan natin makigsunan na maka-experience of peace and joy, like never before, yung oras na sa itong buhaton makigsunan, buharan na ka-words, trust and obey. Ano lang kigsunan itong buhaton?
So, dili lang guro to ito, ato nagdugan og mga other words. O, dili lang guro siya sinobey. But, dili lang siya sinobey kung dili pray po, pag-ampo. Okay, nga naman makigsunan, nga naman dyan nga, importance ng pag-ampo. Na nato nang ingon, it is a way for us to commune with God, to talk with God, to communicate with God. So, namura na ko lang, nako sa, minsan guro na ako napag-anang pray din ang word. But, muna siya makigsunan. If we trust God, we obey God, we talk to God through what? Through praying. If we pray to God, maka-experience na peace, joy, and purpose like never before. So if kung ganahan ang mga maka-experience makigsunan, muna na siya din ang makigsunan, muna na siya need na itong abuhaton. So mo to siya ang muna na siya ang discussion for sa 7th night. So happy Tuesday sa tantanan. Amen. Nalang ko gamay day nga i-stretch out or unsa ni kanang karuhon. So nindot siya day no nga samtang kita mag-ampo, especially sa atong kanabitang pagsimba kay pareho na pag-ampo, pagsimba. Nindot siya no kung solemn kana jud walay magtabi kay dapat wala gyud ay. So ato ginaputlon ng mga distractions. So kanang tabi gyud unta ungguling lang gyud no. Muna mo jay number 1 sa ato ang kanang para maka-focus kanang puy uban nga di bitaw ganahan nga magtabi na sa likod, magtabi na sa tubangan, o magtabi na sa kilid. Mawa man ta sa atong focus. So mawa gyud ta sa focus kung naay distraction. So kung nindot kayo ang topic ni Brother Daniel no, applicable gyud sa atong kanang pagsimba o pagdaig sa Ginoo. Mas nindot untang atong pagsimba, mas sulit ni kung ma-avoid na to ang mga kanang tabi-tabi. Okay? So, padayon na ta sa atong request, sa atong hinuusa nga pag-ampo. Brother Diong, sa gihapon, mag-request di akong tagtag sa kada grupo. So, magandang din ha. Murgadod na, kuan, nadudlan sa balang espiritu. Ito ano, nindot kaayo. So, sila na lang ka-topic ang wala na to. Tulo na lang, no? So, of course, pag mahumaning tulo, for sure, daghan mahibaluan nga ato yung i-apply sa atong kinabuhi.